Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila ng maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 5 linggo ng 40 araw na paghahanda at ngayon ay pinagdiriwang natin itong dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso na mahal na Birhen. Sa loob ng 1 taon, may 2 beses tayong nagdiriwang para sa karangalan ni San Jose. Si San Jose bilang manggagawa, ngayon naman ay bilang kabiyak ng puso na mahal na Birhen. Isama natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang lahat po ng mga ama, ang mga tatay na medyo nalilito o hindi pa alam talaga kung ano ang pinaka number 1 na misyon ng mga tatay sa kanyang pamilya. Kung sa atin pong narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas, ang sabi po dito ay taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Pumupunta doon sa templo para gumanap ng kanilang tungkulin na magpasalamat, maghandog sa Panginoon doon sa altar, doon kung saan ginaganap ang mga pag-aalay. So kung dito maintindihan natin na ang pinaka number 1 na misyon ng mga tatay bilang mga lalaki ng tahanan ay ang dalhin ang kanyang pamilya sa Diyos. Hindi lang basta mag-provide, hindi lang basta magtrabaho, kundi dalhin ang pamilya sa Diyos. Kaya nga po, kung tutusin, nung panahong ito, sa konteksto po ng ebanghelyo natin, lalaki po talaga ang nagdadala ng pananampalataya ng pamilya. Kapag mahina ang tatay, sa kung anumang kadahilanan, maswerte na lang kung yung asawa, yung anak ay nakakakilala sa pananampalataya natin na magtungo sa simbahan. Pero ito ay isa sa pinakamahalagang gawain ng mga tatay.
Kaya sa Ebanghelyo, pwede natin mapagnilayan, no? Sino nga ba ang nawawala? Kasi hinanap ni Jose at ni Maria si Jesus, pero natagpuan nila ito doon sa Jerusalem. Pero sa panahon natin ngayon, sino nga ba talaga ang nawawala? Anong nagiging dahilan bakit ang mga tatay ngayon ay medyo nagkukulang pagdating sa pagbubusog, pagpapakain sa kanyang pamilya sa pananampalataya? Ano bang dahil busy? Ano ba? Hindi priority ang pagsisimba? Mas kailangan magtrabaho? Kumayod ng kumayod. Kaya tuloy, nawawala na sa direksyon. Ang tatay, ang mga ama ng tahanan, ito dapat ang nagproprotekta sa pamilya na nagnanais sirain ng napakaraming elemento sa kapaligiran natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Maraming mga tatay, yung tinatawag natin absentee fathers, nasa abroad, nasa malayo, lumalaki ang mga anak, nawala sa tabi, uuwi, malaki na. Pero gano'n, no? Ano bang memories niyo po sa inyong mga tatay? Sa inyong mga asawa? Kaya nangangailangan ng lalong higit na panalangin ang mga tatay ngayon na akala natin matatapang pero mahihina ang loob. Nahihiya na magpakita ng kanila pong emosyon, nahihiya na magparamdam ng kanila pong mga saloobin. Ang isa po sa dahilan, no, kung bakit po ako namulat sa pananampalataya natin, kung paano ko po nakilala, no, ang Panginoon at paano ito kumikilos, ay dahil sa papa ko. Naalala ko po, no, nung ako'y mga grade school pa lang, madalas po siyang nagsisimba doon sa isang kapilya malapit sa lugar namin, doon sa San Martin de Porres, doon po sa Leon Ginto. At linggo-linggo, no, niyayaya ako, sinasama ako na magsimba. Hindi ko man naintindihan o naunawaan yung misa, pero sa kalaunan, doon ko rin naman na-appreciate yung kung ano itong ginagawa natin. Kaya pasalamat tayo, no? Kung mayroong mga tatay, kung may mga tatay kayo na naging daan para lumalim ang inyong pananalig sa Diyos, lumalim ang inyong pananampalataya, isang malaking biyaya na po yan para sa atin. Pero kung sakasakali, no, idulog natin sa Panginoon ang mga hinahamon ng mga tatay sa kasulukuyang panahon natin. Na dapat nawa sila ang maging daan ng pagkilala natin sa Diyos at sila yung maging matibay na pundasyon ng ating pananampalataya sa loob ng tahanan. Amen?